Diretso pa rin yung aming ang preparasyon, continuous pa rin, naka-activate yung aming 24/7 EOC as at the same time naka-activate din yung ating VDRRMC. So in short, sinasabihan ko ang ating barangay na magsasabi sila, gagawa sila ng kanilang situational report every 6 hours for us to monitor para malaman natin kung saan yung banda na talagang kakailanganin if ever, lalo na sa mga low-lying areas. So, nakaprepare din natin mga equipments in case na mayroong kailangan pupuntahan ang ating mga vehicles, at the same time ating evacuation center, and of course ang ating stockpile. So yun po, and ganun pa rin, baka siguro dahil signal number 1 tayo dito sa Pangasinan, ito po si Bagyong Maymay, baka diretso pa rin yung ating suspension ng face-to-face sa mga schools, both public and private, for them na maging safety po yung mga bata. And yun nga po, diretso pa rin yung pag-monitor din namin, like kahapon dahil walang work, so nag-monitor po kami sa mga barangay lalo na sa low-lying areas, at ganoon din sa kanilang mga daan kung may mga nakakadisgrasya. Doon sa aming group chat ng mga barangay secretary, nung nung Monday, pina-activate ko na ang kanilang BDRRMC para, yun nga po, na para makapagbigay sila ng kanilang situational report every 6 hours. Nagbibigay naman po sila. And sa PNP tsaka sa BFP, pumunta naman po sila dito. Dahil mataas din po yung posibilidad ng pag-apaw po ng mga ilog, ano naman po yung paalala po ninyo sa mga residente, lalong-lalo na po yung mga nasa low-lying areas at sa mga flood prone? Sabi ko sa kanila nung nag-monitor kami doon sa mga low-lying areas na pag in case na talagang diretso pa yung pag-ulan kasi mula nung Monday nagkaroon po tayo ng more than 200 na millimeter within 24 hours. Then kahapon 100 to 200, and then ngayon ulit yung datos ng DOST Pagasa, yun ulit ang sinabi nila na ganun pa rin yung rainfall outlook na ibibigay dito sa Pangasinan, 100 to 200 ml. So sabi namin, in case na magkakaroon ng yun nga po, pagbaha, i-alerto agad kami dahil andito naman kami at alam naman nila ang aming hotlines, ma'am, para doon kung kailangan may evacuate, or if not, doon po sa kanilang barangay. Naka-prepare naman po ang ating evacuation center in case na magkakaroon tayo ng evacuees, and at the same time andyan na rin po yung nakanda rin po ang ating stockpile, with coordination with the MSWD, since magkasama na kami dito sa building. Yun po, wala namang problema doon po. So, naka-standby lang po kami. Sa mga kagamitan po, ma'am, sa mga rescue boats, kung meron po tayo, or iba pa pong kagamitan sa pag-rescue ng mga residente, at saka sa mga rescue team po natin, kumusta po yung kahandaan nila, preparations din po ngayon? Yes po, ma'am. Wala namang problema din sa aking mga tao dito sa amin kasi andyan naman po sila, one call away in case na magkakaroon ng aming evacuees. Ready na din lahat ng ating mga vehicles, ating rescue truck, ang ating rubber boat, meron naman po tayong rubber boat, at mga ibang kagamitan na kakailanganin para sa mga evacuees. Sa anong sitwasyon naman po dapat magsagawa na ng mga preemptive evacuation yung mga residente po? Nagpe-preemptive na kami kung talagang makitaan doon sa broadcast ng DOST, update ng DOST Pagasa, pag magkakaroon na tayo ng malakas na signal dito sa Pangasinan. So, timely, lagi kami nakamonitor sa aming weather condition dito, lalo na mula nung Monday. So, yun nga po lagi ang inano namin. So, lagi ko rin ina-advise na lagi silang makikinig sa mga advisories, na legit advisories tungkol dito sa weather condition na sa atin na i-experience po natin. Yung sa mga mangingisda naman po, ma'am, nababagyan na po ba sila ng warning? Yes, ma'am. As much kahit na walang gale warning, still binibigyan na rin namin sila ng pababala, lalo na
sabi nila na meron na tayong signal, wind signal dito sa Pangasinan, number 1. So, ngayon, hindi na namin sila pinapalaot. Pero nung Monday to kahapon, may naglalaot pa rin. Pero dito lang naman sa medyo malapit. Huwag na silang umano sa malayo. Tapos na lang po siguro dagdag paalala po sa mga residente po ng Binmali, lalo po yung mga nasa low-lying areas. So, lagi naming sinasabi na sa ating mga ka-Binmalians na lagi silang maganda at makinig sa mga updates dito sa ating panahon. Mag-monitor po sila, makinig sa mga advisories, and at the same time, kung walang kailangang gagawin sa labas, they have to stay dry, ingat, huwag silang lalabas, lalo ng mga bata, and sa mga nasa low-lying areas, lalo sa may mga riverbanks, maging maingat sila at sabihin agad ang kanilang barangay para maabisuhan agad kami for them kung kailangan nilang i-evacuate po sila. Yun nga po.